Hindi nakapasok ang larva sa utak, kaya lumipat ito sa butas ng ilong. Pero ang paggalaw ng larva ay nagdulot ng kitty sa bata. Isang bahingang nagpalabas dito. Natakot, wala itong nagawa kundi pumasok sa braso ng bata. At sinubukang umakyat papunta sa utak. Hindi inaasahan, natakot ang bata. At itinali ang braso gamit ang earphone. Dahil dito, hindi makausad ang larva at naipit. Ang malakas na ingay ng bata ay nakaagaw ng atensyon ng kanyang mga magulang. Ipinaliwanag ni Shinichi na may insektong pumasok sa kanyang kamay. Pero kahit matagal na sinuri ng kanyang ama, wala itong nakitang butas. Nakita ang maayos na kamay. Nagsimulang magduda si Shinichi na namamalikmata lang siya. Pero hindi nagtagal, nagpakita ng kakaibang reaksyon ng kanyang kanang kamay. Hindi lang nito biglang hinawakan ng kamay ng kanyang kaklase, kundi hindi sinasadyang nahawakan din ito ang dibdib ng babae. Pero ang mas kakaiba pa, habang nasa klase, halatang natutulog si Shinichi. Pero ang kanang kamay niya ay naglalaro ng cellphone sa ilalim ng mesa. Nahuli siya ng guro. Pinagalitan, tumango lang siya, nahihiya. Sa huli, habang pauwi, iniligtas ni Shinichi ang babae sa bilis na parang teleport. Tumakbo siya pauwi, tinutok ang kutsilyo sa kanyang palad at nagtanong, maniwala ka. Kung hindi ka lalabas, puputulan kita. Ako ang kanang kamay, nabigo ako. Nabigo. Nasaan ang kanang kamay ko? Kinain ko na. Kinain na ang kanang kamay. Hindi ito matanggap ni Shinichi. Sinaksak niya ang kanyang kanang kamay. Dahil hindi ito makapagsalita, gusto ng kanang kamay na turuan ito ni Shinichi na magsalita. Gusto rin ni Shinichi na samantalahin ang pagkakataon para magtanong. Pero sinabi ng kanang kamay na pagod na ito at gusto nang matulog. Pagkatapos, bumalik ito sa normal na hugis ng kamay. Habang nakahiga, hindi makatulog si Shinichi buong gabi. Naisip niyang tumawag ng pulis. Pero natakot siyang lumaki ang gulo. Kaya, pagkagising niya ulit, nakapagbasa na ng maraming libro ang kanang kamay. At natuto ng maraming kaalaman. Dahil hindi nito nasakop ang utak, nanatili itong nakakapit sa braso. Nabubuhay sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo ni Shinichi. Naisip ni Shinichi na pumunta sa ospital para ipaputol ang kanang kamay para maiwasan ng mas malaking problema. Pero dahil nakaina ang kamay, kung puputulan, mawawalan din ng kamay si Shinichi. Sa huli, nagdahilan ng kanang kamay na kapag tulog ito, magagamit ni Shinichi ang kamay niya ng normal, at magtutulungan sila. Hindi hinayaang makipagtalo si Shinichi. Sinabi nito, pagod na ako, matutulog na ako. Pero balak pa rin ni Shinichi na pumunta sa presinto para isumbong ang kanang kamay. Hindi inaasahan, naramdaman ng kanang kamay na may malapit na kauri nito. Naisip na baka mga taong sinapian na rin. Natakot si Shinichi at ayaw lumapit sa mga kauri nito. Pero pinilit pa rin siya ng kanang kamay na lumapit para tingnan. Kailangan niyang malaman ng tunay niyang anyo. Mahalaga rin ito para sa kanya. Sige, alam ko na. Sa huli, sa isang tagong lugar, nakita niya ang mga asong nagkakainan. At ang kalaban ay isa ring bigong parasite. Kaya aso ang napili nitong host. Nang makita ang buong utak ni Shinichi, agad itong nagpakita ng matinding pagkauhaw sa dugo. Pero agad itong napansin ng kanang kamay. At hinayla si Shinichi palayo. Kung mapapatay si Shinichi, mamamatay din ang kanang kamay na nakakapit sa kanya. Nang makitang papalapit na ang kalaban, nagdesisyon ng kanang kamay na lumaban. Pinisil ng kanang kamay ang puso ng aso, para hindi na ito mabuhay muli. Isang palo ang tumama sa leeg. Napasigaw ang babae sa takot, pero kalmado pa ring binali ng lalaki ang leeg at sinabing, busog na ako, 4 na tiyan ang kinain ko. Binuksan niya ang matalas na pamutol, at ginamit ang invisible kick para patayin ang 4 na tao. Biglang nagiba ang mukha ng lalaki. Kinabukasan, kumalat sa internet ang mga balita tungkol sa mga taong pinagpira-piraso sa iba't ibang panig ng mundo. Alam ni Shinichi, na siguradong ang mga kauri ng kanang kamay ang may kagagawa ng mga karumal-dumal na krimen. At base sa reaksyon ng aso, ang parasite sa aso ay kumakain lang ng aso. Ang parasite sa tao ay kumakain lang ng tao. Nabubuhay lang sila sa pamamagitan ng pagkain sa kanilang kauri. Para sa kanang kamay, normal lang ang ginagawa ng mga kauri nito. Para kay Shinichi, kung mananahimik lang siya at walang gagawin, mas maraming inosenteng tao ang mawawala sa mundo. Kaya gusto niyang ipaalam ulit ang tungkol sa kanang kamay, para mapag-aralan ito ng mga siyentipiko, at maiwasan ang pagkamatay ng mas maraming tao. Sa desisyon ni Shinichi, nagbigay ng matinding babala ang kanang kamay, kapag ang Shinichi ay gumawa ng aksyon na makakasakit sa kanyang buhay. May paraan ito para iligtas ka. Gayon din, maaari nitong pigilan si Shinichi na makapagsalita. Bukod pa rito, maaari ka rin itong mabulag o mabingi.
Sa gitna ng maraming tao, naramdaman muli ng kanang kamay ang presensya ng kauri nito. Ngunit upang maiwasan ang pagpatayan sa isa't isa, partikular nitong pinaalalahanan si Shinichi na mas makabubuting lumayo. Ngunit sadyang lumapit ang kalaban. Gusto ring makita ni Shinichi ang mukha ng mamamatay taong kumakain ng kapwa-tao. Sadyang pumili ng lugar na walang tao. Sabay na pinaalalahanan din ng kanang kamay si Shinichi. Ang kauri nito ngayon ay hindi kasing dali kalabanin gaya ng aso noong nakaraan. Ngunit natulala na si Shinichi dahil sa takot. Hindi mo maaaring pabayaan ang iyong sarili. Alam na alam kung sino ang salarin. Ngunit kailangan mong manahimik at walang gawin. Nagpa siya siyang lumaban para sa sangkatauhan. At umaasang mahihiraman niya ang lakas ng kanyang kanang kamay. Tulungan mo ako. Pwede ba, kanang kamay? 5 metro na lang. Matagal nang nakalapit ang kauri nito. Agad na tinarget ang buong utak ni Shinichi. Gustong angkinin ito. Huwag kang gagalaw. Kung maglalakas loob kang saktan ng taong ito, paparusahan kita. Nang malaman na nabigo ang kanang kamay na agawin ng utak, sinimulan ng lalaki na hikayatin ang kanang kamay na iwan si Shinichi. Para mailipat ito sa kanyang kanang kamay. Pagkasabi nito ay binuksan niya ang panggupit. Inilagay sa tamang posisyon sa kanang kamay. Dahil dito, napilitan ng kanang kamay na pag-isipan ng mga posibleng mangyari. Patuloy na nanghihikayat ang lalaki. Alisin lang si Shinichi. Ang katawan na may isang utak at isang kamay. Hindi lang lubos na mapapahusay ang kakayahan, kundi mabubuhay din ng 150 taon. Dahil sa pag-aalinlangan ng kanang kamay. Basang-basa na ng pawis si Shinichi. Para putulin ang pag-atras ng kanang kamay, itinaas ng lalaki ang kutsilyo para pugutan ng ulo si Shinichi. Sa huli, pinili pa rin ng kanang kamay si Shinichi. At pinutol ang buhay ng lalaki. Ang paliwanag nito kay Shinichi ay, hindi lang ako sigurado sa paglipat ng katawan. Pahahalagahan ko lang ang buhay ko. Ang masoner ang kanang kamay ay hindi lang marunong makipag-usap, kundi kaya ring hamaba ng walang hanggan. Gumagawa ng sandata para sa mahiyain at takot mamatay na amo. Higit pa sa pagiging panlokasyon. Mas tumpak na matutukoy ang lokasyon ng kalaban. Nasaan? Hindi ko makita. Nasa ilalim lang. Natukoy na rin ng lalaki ang lokasyon nilang dalawa. Binutos ang bintana na nakaharang sa harap ni Shinichi. Walang silbi ang taong ito maliban sa kanyang kanang kamay. Labis na natakot si Shinichi sa nakitang labanan. Ngunit sa kritikal na sandaling ito, tiniis ni Shinichi ang panganib na maputol-putol. Para may galaw ang paa ng mesa at may tatarap sa dibdib ng lalaki. At ang butas na paa ng mesa ay magiging dahilan para patuloy na damyugo ang lalaki, na magiging sugat na hindi na magagamot. Ngunit diretsong tinusok ng lalaki ang paa ng mesa sa kanyang dibdib. Para pahintuin ang pagdurugo, dapat sana ay tuluyan na siyang pinatay. Ngunit ayaw na ni Shinichi na pumatay pa. Tinanggihan ng kanang kamay na handa ng humubol. Hindi inaasahan ng lalaki na matatalo siya sa isang taong walang armas. At mapapatay ng isang ordinaryong tao. Nakakatawa at hindi makatwiran. Dahil sa malubhang sugat, hindi na kayang panatilihin ng lalaki ang kanyang anyo at katawan. Para mabuhay, gusto niyang hanapin si DC para magpalat ng katawan. Para may sakatuparan ng layunin na mabuhay ng matagal. Ngunit kumpara sa lalaki, mas gusto ni Shinichi na alisin ang mas mapanganib na si DC. Hindi inaasahan na matagal nang naghihintay si DC. Sa puntong ito, iniisip niya na hindi na kailangang mabuhay pa si Shinichi. Dahil nang angkinin niya ang utak, nakatanggap siya ng isang tiyak na utos. Kainin ang butong ito. At para sa bata sa sinapupunan, ipinanganak lang para gawing eksperimento o pagkain. Hindi matanggap ni Shinichi ang sagot na ito. Ngunit ang lakas ng kalaban ay nasa level 2 pataas. Kahit ang kanang kamay ay walang kasiguraduhan na mananalo. Parehong may hawak na armas ang magkabilang panig. Nakita ni DC na si Shinichi at ang kanang kamay ay nagsanib na ang mga enerhiya. At isinuko ang balak na patayin si Shinichi. Nagising si Shinichi na parang nananaginip, isinuot ang salamin. At natuklasan. Nang marinig ang sigaw ni Shinichi, mabilis na bumalik ang kanang kamay sa kamay ni Shinichi. At inalo si Shinichi na huwag matakot. Ngunit nagising ang kanyang ina dahil sa sigaw. Natatarantang nagpaliwanag si Shinichi. Nananaginip lang siya ng masama. At natapos na ang lahat. Lumalabas na ang oras na kaya lang manatili ng kanang kamay sa labas ay 3 minuto lang. Dahil dito, inakala ni Shinichi na gusto siyang agawin ng kanang kamay. Bahala na. Biro lang. Isang dapat sana'y perpektong bakasyon ay nasira ng isang parasito. Ang maswerteng nakatakas na ama ay tinawagan si Shinichi para sabihin na ang kanyang ina ay naging halimaw na parasito. Hindi ito matanggap ni Shinichi. At ang mas malala pa,
Papalapit na sa kanila ang mga kauri ng kanang kamay. Sa pagkakataong ito, galit na galit si Shinichi, kumuha siya ng proteksyon at matalas na kutsilyo. Determinado siyang patayin ang kalaban sa isang hampas lang. Ngunit natigilan si Shinichi, nang makita niya na ang paparating ay ang kanyang ina. At ang pagdating niya, ay para lang kumpirmahin kung patay na talaga ang kanyang ama. Kahit pa paulit-ulit na sinasabi ng kanang kamay, na hindi niya ina yon, kundi isang parasito. Gumuho na ang mundo ni Shinichi. Mas gugustuhin pa niyang putulin ang kanang kamay kaysa tanggapin ang katotohanan. Ngunit walang awang sinaksak siya ng kanyang ina sa dibdib. Bumagsak si Shinichi. Ilang minuto na lang ang natitira sa kanang kamay. Para mabuhay, iniwan ng kanang kamay ang kamay ni Shinichi. Ginamit ang sarili bilang base, sumanib sa puso, pinakpan ng butas. At humanap ng paraan para gamitin ang sarili bilang lalagyan. Para pakainin si Shinichi ng dugo at sustansya. Para tumubo muli ang kanang kamay. Paggising ni Shinichi, sarado na ang butas sa kanyang dibdib. Alam niyang pinagaling siya ng kanang kamay. At labis siyang nalungkot. Nang mabalita niyang sugatan at comatose ang kanyang ama, pumunta si Shinichi sa ospital. Nakita niya ang kanyang amang maswerteng nakaligtas. Labis ang kanyang lungkot ngunit wala siyang mailuha. Binago ng kanyang ama ang sinabi niya noon. Sinabing nawawala lang ang kanyang ina. At ang halimaw ay isang bangungot lang. May nangyari ba sa bahay? Anong nangyari sa bahay? Pinatay ng halimaw ang nanay. Nakita ang pagkabalisa ni Shinichi. Paulit-ulit na humingi ng tawad ang kanyang ama sa kanyang mga sinabi. Ngunit nang muling banggitin ni Shinichi ang kanyang ina at ang halimaw. Shinichi, huwag mo na sanang sabihin sa akin yan ngayon. Nakita ang labis na paghihirap ng kanyang ama. Hindi na muling nagtanong si Shinichi tungkol sa halimaw. Para masiguro ang kaligtasan ng kanyang ama, pumunta si Shinichi sa pinakamalapit na hotel para doon tumuloy. Hindi inaasahan, dahil sa pagliligtas kay Shinichi, nagkaroon ng kahinaan ng kanang kamay, kailangan itong matulog ng 4 na oras bawat araw. Dati, kahit konting ingay o paglapit ng kauri nito, agad itong nagigising. Ngayon, matapos nitong ayusin ang puso ni Shinichi, halos wala ng epekto ang mga senyales na ito. Ibig sabihin, simula ngayon, si Shinichi, habang natutulog ang kanang kamay, kapag may lumabas na kalaban, ay nasa panganib. Hindi na kita itinuturing na kaaway. Dahil ikaw ang nagligtas sa akin. Lumabas ang uod mula sa balat nito, at gumapang papunta sa target nitong parasitihin. Matapos matukoy ang lokasyon, pumasok ito sa lalamunan ng lalaki sa isang iglap. Handa nang agawin ang utak nito. Hindi inaasahan, nanlaban ng lalaki at nahulog sa dagat. At agad na tumigil ang paghinga. Napagtanto ng uod na kapag namatay ang katawan, pareho silang mawawala. Kaya wala itong ibang magawa, kundi pumasok sa baba ng lalaki. Gamitin ang bibig bilang lalagyan, at lumutang sa ibabaw para huminga para sa lalaki. Kahit nailigtas ang lalaki, ang biglang paglabas ng bibig, ay ikinagulat ni Shinichi. Hindi na ito utak ng tao. Tinakpan na lang ng mataba ang bibig. Tulad pala ito ng kanang kamay, kapag nakaparasito na sa isang lugar. Hindi na ito makakagalaw at hindi rin ito masasaktan ng utak tulad ni Shinichi. Ibig sabihin, magkasama tayo. Pero dahil bibig lang ang meron ako, kailangan kong laging may dalang panulat, para masabi ko ang gusto kong sabihin. Kung ibibigay ko sa iyo ang itaas na bahagi ng katawan ko, hindi na ako makakapagsalita. Dahil pareho silang nasa kakaibang sitwasyon, ibinahagi nila ang kani-kanilang kwento. Nang malaman ng pinagdaanan ni Shinichi, hindi mapigilan ng mataba ang umiyak, at nagdesisyon siyang tulungan si Shinichi. Nalabanan ng pumatay sa kanyang ina. Ngunit agad na nakatanggap ng tawag si Shinichi mula sa mataba, dahil sa koneksyon ng utak ng mga uod. Natukoy na ng kalaban ang lokasyon ng mataba. Sinabihan ni Shinichi ang mataba na umalis agad. Kapag nalaman ito ng kalaban, may utak pa rin siyang tao. Walang pag-aalinlangan siyang aalisin kanya. Kaya, nagpa siya silang magkita. Pero sa kasamaang palad, ang kahinaan ng kanang kamay na 4 na oras lang ang tulog kada araw, ay umatake sa pagkakataong ito. Nag-iwan lang kay Shinichi ng isang matalim na espada. Ang matabang lalaki naman, dahil may utak pa rin siyang tao, ay walang humpay na hinabol ng kalaban. Wala nang matakbuhan, kailangan niyang lumaban ng todo. Pero ang parasite na sa maikop sa utak, ay mas malakas kaysa sa bibig. Sa huli, sinaksak sa puso ang matabang lalaki at natapos ang laban. Dumating si Shinichi, gamit lang ang kanyang katawan, ay nakaiwas sa lahat ng atake sa mahimalang paraan. Pero para mapatay ang halimaw sa isang atake, kailangan niyang patamaan ng leeg. At ginamit ni Shinichi ang kanyang bilis para mapigilan ang halimaw. Hindi inaasahan, ang peklat sa kamay ng kanyang ina ang nagpahinto kay Shinichi. Habang bumabalik ang mga alaala, tumayo ang halimaw para gumanti kay Shinichi.
Pero isang hindi inaasahang espada. Ang pumatay dito agad. Hindi pa pala patay ang matabang lalaki. Habang nakikipaglaban sa kalaban, napagtanto niya ang atake sa puso nito. Kaya, ginamit niya ang ibang organ para ipalit sa puso, dahil alam niyang hindi kayang saktan ni Shinichi ang kanyang ina. Siya na ang nagdesisyong tapusin ito para kay Shinichi. Ang ina na naging halimaw dahil sa parasite. Inay. Tapos na rin sa wakas. Nabunyag ang pagkakakilanlan ng parasite. Nagpa siya siyang patayin ng babae. Pero maswerte siyang nakaiwas sa isang atake. Agad niyang kinuha ang bote ng asido sa sahig at binato ito. Hindi nakapag-react, nabasag ng halimaw ang bote. Tumalsik ang likido sa bibig nito. Humahagulgol sa sakit ang halimaw habang hawak ang ulo. Sinamantala ni Yuzu ang pagkakataon para gumapang palabas ng bintana. Kumapit sa gilid ng bintana. Pero hindi pa rin siya nakaligtas sa mahabang mata ng halimaw. Hindi na siya nag-isip pa. Tumalon siya sa malaking puno sa tabi. Dahil sa pag-absorb ng puno at damo sa impact. Kahit malubha ang sugat, nakaligtas pa rin siya. Aksidenteng nakainom siya ng asido. Natunaw ang balat niya, sobrang sakit. Hinahanap ng kanang kamay si Shimada. Napansin niyang nawawala na ang malay ni Shimada. Tama nga, dahil sa epekto ng asido. Binigyan si Shimada ng maling utos ng mga necrotic cells. Hinampos niya ang maliit na lamok sa pader. Anong nangyayari? Anong ginagawa ko? Dahil hindi na may balik ang laman sa ulo niya. Chinek ng mga kaklase niya kung sombrero ba ito. Sumunod na segundo, natamba ang 3 estudyante. Kaya, nagsimula ang emergency evacuation sa paaralan. Sumama si Shinichi sa mga tao. Pero hindi niya makita ang girlfriend niyang si Mirano. Sobrang nag-aalala, sumugal si Shinichi na bumalik sa classroom. Pero aksidente niyang narinig ang sigaw ng mga kaklase niyang pinapatay ni Shimada. May masamang kutob, mabilis siyang tumakbo papunta sa ikatlong palapag. Pero nasaksihan niya ang isang pangyayaring hindi niya makakalimutan habang buhay. Nagkalat ang mga bangkay. Tuluyang nanghina si Shinichi. Kumalma ka, Shinichi. Sa huli, sa tulong ng kanang kamay. Para kay Mirano at sa kanyang ama. Mabilis na nakabawi si Shinichi. Mahinahong tinahak ang mga dugo, pumikit. Natukoy niya ang eksaktong lokasyon ni Mirano. May 2 tao sa malayo, may 3 tao malapit dito. May isa pa. Nakakabilib ang pandinig na ito. Sa wakas, natagpuan ni Shinichi ang girlfriend niya at ang 2 niyang kaklase sa isang sulok. Pero sa mga oras na iyon, dahil sa sobrang takot ang girlfriend niya, nanginginig ang mga paa niya at hindi makatayo. Dahil hindi naniwala ang 2 kaklase niya sa daang itinuro ni Shinichi. Tumakas sila at pinatay ni Shimada. Wala nang nagawa si Shinichi kundi yakapin ang nanginginig niyang girlfriend. Gamit ang pakiramdam para iwasan si Shimada. Tumalon siya mula sa ikatlong palapag. Pagkatapos makalapag ng ligtas, tumalon siya sa bakod na parang kangaroo. At dinala ang girlfriend niya sa mga pulis. Plano niya sanang ipaubaya si Shimada sa mga pulis. Pero mahina ang mga pulis. Kahit ilang bala ang pinakawalan nila, hindi nila tinamaan ang kahinaan. Natalo silang lahat. Napilitan si Shinichi na siya na mismo ang gumawa. Pinulot niya ang isang bato na kasing laki ng kamao. Sadyang iniwasan ang pakiramdam ni Shimada. Pumunta siya sa rooftop ng isang mataas na gusali na 300 metro ang layo. Kasama ang kanang kamay, inipon niya ang lahat ng lakas sa kanang kamay. Handa nang ilabas ang lahat. Pagkatapos masaksak ng kanyang ina sa puso, ang kanang kamay ay naging materyal para tapalan ng puso. Tinakpan ng butas ng sugat. Iniligtas siya mula sa bingit ng kamatayan. Habang hinahanap ang kalaban, nakita niya ang kawawang matabang lalaki na na-parasite din. Ngunit sa gitna ng mabangis na labanan sa parasito, si Shinichi, na siyang namanguna, ay hindi magawang pumatay. Dahil ito ang katawan ng kanyang ina. Sa kabutihang palad, dahil sa pag-unawa at tulong ng batang mataba, ay determinado niyang pinatay ang kanyang inang sinapian ng parasito. Tinapos ang paghihirap at sakit na dinanas ni Shinichi. Ngunit mula noon, ang personalidad ni Shinichi ay nagbago kasama ng kanyang katawan. Nang malaki, maging sa anumang sitwasyon, ay maaari niyang maramdaman ng matalas ang kahit anong maliit na tunog. At sa sandaling iyon, narinig ni Shinichi ang mahinang pagtahol ng isang aso. Ngunit pagdating niya, ang kawawang aso ay nakahandusay na sa isang lusak ng dugo. Maliligtas pa ba ito? Wasak na ang puso nito, hindi na maayos. Sa loob ng 10 minuto, mamamatay na ito. Pagkatapos, binuhat niya ang aso papunta sa parke, malayo sa ingay ng kalsada, upang bigyan ng aso ng huling kapayapaan. Ngunit pagkamatay ng aso, binuhat niya ang ulo nito, at malakas na itinapon sa basurahan. Ang ginawa niyang ito ay ikinagulat ng kanyang kasintahan. Hindi niya makapaniwala na ang kanyang nobyo ay naging ganito kalamig. Ngunit ang panloob na pagkatao ni Shinichi ay talagang nagbago. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang reaksyon ng kanyang kasintahan. Ano ba ang kanyang nagawang mali? O may nasabi ba siyang mali? Hanggang sa nagbigay ng opinyon ng kanyang kanang kamay. Ano ba ang aking nagawang mali? Wala kang sinabing mali. Sa aking palagay ay wala. Ngunit ibang-iba ka na kumpara sa dati. Ang pagbukas ng laman ng tuta ay parang sinasabi ko.
Noon lamang naunawaan ni Shinichi. Kaya ibinaon niya muli ang aso sa ilalim ng malaking puno. At bumalik sa paaralan upang humingi ng tawad sa kanyang kasintahan. Ngunit ang problema ay may dumating na hindi inaasahang bisita sa paaralan. Na nagdulot ng maraming gulo kay Shinichi. Ang taong ito ang inatas ang sumubaybay kay Shinichi. Dahil sa kakaibang gawi sa pagkain ng parasito. Patuloy na binabago ni Shimada ang kanyang mukha. Niloloko ang mga babae upang masiyahan ng kanyang pagnanasa. Ngunit sa kasamaang palad, lahat ng ito ay natuklasan ni Yuko, ang babaeng lihim na may gusto kay Shimada. Inosente niyang niyaya si Shimada sa silid ng sining. Sinusubukang hikayatin si Shimada na umalis sa paaralan. Ngunit nang mabunyag ang tunay na pakay ni Shimada, binalak niyang patayin si Yuko. Sayang at hindi tumama ang isang atake. Sayang at hindi tumama ang isang atake. Sa halip, nabasag niya ang likidong ibinato ni Yuko. Dahilan para mapunta ito sa kanyang bibig. Ang matinding sakit na dulot ng kinakaing likido ay naging dahilan upang hindi niya mapatay si Yuko na nakatakas sa bintana. Ang kanang kamay sa kabilang banda ay hindi lamang napansin ang hindi magkakaugnay na kamalayan ni Shimada, kundi naramdaman din ang pagkabulok ng kanyang mga selula. Tama nga, ang nabulok na bibig ni Shimada matapos makainom ng likido ay hindi na makakabalik sa dating anyo. At dahil sa mga patay na selulang humaharang sa kanyang utak, ay nagkamali siya ng paghatol at pinatay ang maliliit na langaw. Pagkatapos, pinatay niya ang lahat ng estudyanteng dumating para mag-inspeksyon. Kaya't naglabas ang paaralan ng agarang utos na lumikas. Dahil hindi maaaring lumaban sa masikip na pasilyo. Iminungkahi ng kanang kamay na sumama si Shinichi sa mga tao para makaligtas. Hindi inaasahan, ang kasintahan ni Shinichi ay nasa itaas pa. Kaya't kinailangan niyang bumalik sa silid-aralan para iligtas ito. Sa mga oras na ito, nagwawala si Shimada sa itaas. Ang nakakabinging sigaw ng kanyang mga kaklase ay nagpabilis sa pagtakbo ni Shinichi. Ngunit ang kanyang nakita ay tuluyang nagpabagsak sa depensa ni Shinichi. Wala na sa kontrol ang lahat. Sa huli, dahil sa buong pusong pag-alo ng kanyang kanang kamay, naisip ni Shinichi ang kanyang kasintahan at ama. Kaya't sinubukan niyang kumalma at mahinahong dumaan sa lusak ng dugo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at naramdaman ang kinaroroonan ng kanyang kasintahan. Sa wakas, natagpuan niya ang kanyang kasintahan at dalawang kaklase sa isang sulok. Sa mga oras na ito, dahil sa matinding takot, hinang-hina na ang kanyang kasintahan para makatayo. Dahil sa kawalan ng tiwala kay Shinichi, ang dalawang kaklase na akmang tatakas ay pinatay ni Shimada. Napilitan si Shinichi na buhatin ang kanyang kasintahan para makalampas kay Shimada. At tumalon mula sa ikatlong palapag, hanggang sa makalukso sila sa huling bakod. At maibigay ang kanyang kasintahan ng ligtas sa mga pulis. Saka lamang nagkaroon ng oras si Shinichi para mag-isip ng paraan para labanan si Shimada. Sa una ay binalak niyang ipaubaya ito sa mga pulis. Ngunit hindi niya inaasahan na lahat ng pulis na dumating sa paaralan ay napatay. Dahil dito, napilitan si Shinichi na siya na mismo ang humarap dito. Pinanatili niya ang distansya kay Shimada, pumunta sa pinakamataas na bahagi ng rooftop. Tinipon ang mga batong inihanda niya at ang kanyang lakas sa kanyang kanang kamay. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, tumusok agad ang bato sa dibdib. Isang nakamamatay na suntok ang tumapos sa buhay ni Shimada. Shinichi. Umakyat ka sa 300 metrong gusali. Kinuha ang mga batong inihanda. Ipunin ang lahat ng lakas sa kanang kamay. Pinatay si Shimada sa isang suntok lang. Gayunpaman, tinangkal ng pulisya na itago ang katotohanan tungkol sa krimen ni Shimada. At balak pang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi ito maintindihan ni Shinichi. Agad na naintindihan ng kanang kamay ang problema at sinabing, kung alam ng mga tao, palaging mayroon sa kanilang paligid. Mga parasitikong hayop na kayang magpalit ng mukha at kumain ng laman. Ano ang magiging reaksyon? Tiyak na magdudulot ito ng malaking kaguluhan. At ang mga tao ay walang kapangyarihan upang puksain sila. Ngunit sinabi ni Shinichi na maaari niyang tulungan ng pulisya na harapin sila. Ngunit tinanggihan ng kanang kamay. Hindi ito papanig sa mga parasitikong hayop. Hindi rin tutulungan ng mga tao na puksain sila. Kasabay nito, nagtanong din ito ng malalim na tanong kay Shinichi. Shinichi, wala akong emosyon tulad ng mga tao. Kaya kahit na pinapatay ko ang aking sariling uri, wala akong nararamdamang espesyal. Ngunit kung magpapalit tayo ng lugar, ano ang gagawin mo? Tungkol naman kay Gianna. Dahil lang sa isang panaginip na hinahabol ng halimaw, at nailigtas ng prinsipe na si Shinichi. Kaya minahal niya ito ng walang kondisyon. Dagdag pa rito, may kakayahan siyang maramdaman si Shinichi. Kaya lagi niyang iniisip na ito ang pulang sinulid ng tadhana. Kahit ilang beses nang pinayuhan ni Shinichi si Gianna. Huwag abusuhin ng brainwave, para maiwasan ang pag-akit ng halimaw. Ngunit hindi nagpigil si Gianna. Gusto pang sabunutan si Shinichi. Gustong gamitin ang paraang ito para makilala ang halimaw. Hindi inaasahan na ang aksyon na ito ay ikinagalit ni Shinichi. Sa kabutihang palad, dahil sa paalala ng kanang kamay, kumalma si Shinichi. Kaya, para mapigilan si Gian na abusuhin ng brainwave,
Naramdaman ni Shinichi na kailangang sabihin kay Gianna ang tungkol sa pagiran ng kanang kamay. Kaya, nagkita ang dalawa sa isang desyerto na palapag. Para maiwasan ang pag-ingay ng kanang kamay, pinatulog ito ni Shinichi. At ikinwento ang lahat kay Gianna. Hindi inaasahan. Hindi naniwala si Gianna sa sinabi ni Shinichi. At sinabing naniniwala lang siya sa nakikita niya. Sinabi niya kay Shinichi na kaya niyang makilala ang brainwave niya at ng iba. At umaasa si Shinichi. Huwag mag-alala. Pero mahilig pa rin magtago si Gianna sa sulok. Nararamdaman ng lokasyon ni Shinichi. Ang pinaka nakakadismaya ay sa mata ni Shinichi ay ang kasintahan niyang si Muraen lang ang nakikita. Nakita rin ng kanang kamay ang kilos ni Gianna. Sinabi nito kay Shinichi na lumalakas ang brainwave ni Gianna. At kusang naglalabas ng brainwave. Mas lalo itong kinatakutan ni Shinichi. Katumbas ito ng pag-akit ng halimaw kahit hindi lumalabas. At papatayin ng parasitikong halimaw ang mga tao. Para maniwala si Gianna na ang brainwave niya ay makakaakit ng parasitikong halimaw para pumatay ng tao. Paulit-ulit na pinayuhan ni Shinichi at sa wakas ay nakumbinsi ang kanang kamay. Ngunit hindi inaasahan na may mga halimaw na nagtitipon sa lugar ng pagkikita. Napilitan si Shinichi na palitan ang lugar ng pagkikita. Hindi inaasahan, itinapon ni Gianna ang telepono. At baliw na naramdaman ang lokasyon ni Shinichi. Sa huli, siya ay nadala sa dating lugar ng pagkikita ng dalawa. Inisip niyang makikita na niya si Shinichi. Ngunit hindi alam na ang gulong ng tadhana ay nasa dulo na. Tao na naman. Kahit mahina ang signal. Pero, naniniwala siyang darating si Shinichi para iligtas siya. At sa wakas ay naghintay sa kanya. Ngunit sa huli ay hindi pa rin nakaligtas sa kapalaran na mapatay dahil sa kanyang kainosentahan. Huli na ang pagdating ni Shinichi para iligtas. Magagawa niya lang na galit na utusan ang kanang kamay na ipagtanggol. Habang siya ay matapang na kinuha ang puso ng halimaw. Namatay si Gianna dahil sa sobrang pagkawala ng dugo. At umalis sa mundong ito. Pero sino ang masisisi?